sa mga pamilya po at sa mga subscribers at hindi pa, ini-invite ko po kayo na bumisita sa ating pong website, no? At tanong ni Brother Toto, bakit itong pinili natin? Yan, no? Kasi ito na po yung ating programa, itong Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse. Ito po ang project ngayon ng former Adventist Philippines na mag-publish tayo ng libro. Isa-isa ko po lahat ng mga Bible verses from Old Testament at New Testament na ginagamit natin noon, at ginagamit ko noon bilang 24 years Adventist Defender of Faith, na alam kong armas ko na ginagamit noon nung ako'y Adventist para pagtanggol ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya ngayon po, andito tayo ngayon, tamang-tama naman, andito tayo sa Lucas. Kasi natapos natin ang Matthew, Mark, and then andito na tayo sa Luke, kung saan pag-uusapan naman natin yung palaging ginagamit na natin nung tayo Adventist pa, to prove na ang Sabat ay kailangan pa rin sundin at ipangilin na mga tunay na tagasunod ni Kristo sa ating panahon, dahil ito po daw ay ginawang halimbawa ni Jesus nung siya'y nasa lupa. No? Lagi natin sinasabi no, na si Jesus nung siya'y nasa lupa ay palagi siyang, pag nagsisimba siya, hindi siya nagsisimba ng ibang araw katulad ng Sunday. Allergic ako dyan sa Sunday, galit na galit ako dyan. Kasi hindi naman dyan nagsimba si Jesus at ang mga apostol. So, at ito nga babasahin natin ang Bible verse na yan, Brother Toto, sa Luke chapter 4:16. Ito po, mga kaibigan, alam kong pamilyar po kayo. They will talk about it. No? And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day. And he stood up to read. Yan. Bilang dati tayo 7-day Adventist, mahal na mahal natin itong verse na ito, Brother Toto. Kasi alam natin na si Jesus mismo na ating sinusunod. Nangilin, no? At mula sa pagkabata niya, at kinaugulian niya, kinalakihan niya, kung saan siya lumaki sa Nazareth, mula nung siya'y panganak ni Maria. At hanggang sa naging siya'y lumaki, naging costumbre, naging kaugalian niya. Saan siya nagsisimba? Sisimba siya sa sinagoga, araw ng Sabat, sabi dito. And he stood up to read. Of course, hindi tayo duda na sa tagpong ito, sinasabi dito na kung si Kristo ang naging practice ng kanyang buhay, lagi siya nagsisimba ng Sabat o Sabado na sinasabi, ay okay. Yes, nanginginig siya, sumasamba siya. No, hindi lang natin sinasabi na basta lang siya nangaral, kundi si Kristo nung siya mula pa bilang tao, ay totoo naman, nagsisimba siya ng araw ng Sabat. Yan ang ating masasabi dyan, Brother Toto, hindi tayo tutog dyan. Oh, so, interesting. Yes. So, okay, just to focus tayo, Pastor, on tonight's topic. So, ano ba yung pinaka-two SDA arguments? Give two SDA arguments with regards to bakit ginagamit itong verse na ito to defend yung Sabbath keeping. Number one, sa Lucas 4:16, kasi ganito, nabasa na natin kanina, it demonstrates that every 7th day of the week or Sabbath, rather than Sunday, is when our Lord Jesus Christ comes to church. O nga naman, naging kaugalian ni Kristo mula nung kanyang pagkabata sa Nazareth, ang simba niya ay Sabado. Naging kaugalian niya ang Sabado. Meron ako kasi nakakausap at ginagamit ko rin noon yan ng Holy Adventist, si Kristo hindi nito nagsisimba. Meron pa nga akong argument noon, Brother Toto, sasabihin ko doon, ako'y nagkukusig, kaya ang dami nababaptize kasi nakakonvince ko Kung si Kristo ay pupunta ngayon at bababa ngayon dito sa lupa, dito sa atin pupunta. Sa tingin nyo, mga kapatid, yan sabi ko nung ako'y nangangaral pa sa Adventist, sa tingin nyo, saan magsisimba si Kristo? Sa mga Sunday keepers o sa Sabbath keepers? Sasagot sila. Ayon sa Lucas 4:16, si Kristo saan nagsisimba? Sabado. O di, kung gusto niyo talagang makilala at sumunod kay Kristo, susunod kayo kung saan siya nagsisimba. Sabado. Wow, palakpakan. Ang dami na babaptize yun. Ngayon, pangalawang argumento, ito. Unlike other Christian churches that attend services on Sundays, SDAs are the only ones that observe weekly Sabbath worship following Jesus' example. I mean, do SDAs believe until now that they're the only ones keeping
yung Sabat. Di ba mga Hudyo hanggang ngayon nagkikip pa rin ng Sabat? Tsaka may mga ibang sekta rin ng Christianity na nagsasabat din. Yung Church of God, Seventh-day Baptist, di ba? Nauna pa kaya sa kanila. Church of Christ nung araw, yung kay ngayon, wala na sila. Herbert Armstrong, Hindi, kilala namin yun. At saka, yun nga, 40 years ago nga. I mean, I've been, yung span ko 40 years ago. Ito rin po yung paniniwala ko na talagang, bakit si Kristo? Kung si Kristo Sabat ng 7 day, dapat ang Christians ngayon 7 days. So, patuloy niyo po. Sige po. Okay, it's clear. Okay. Kumbaga, sinasabi dito ng talata sa verse na ito, na si Jesus nag-set ng example para sa kanyang mga followers kung kailan sila magsisimba dapat. Yun ang pinapoint dito. Kaya, kung titignan mo nga naman, sounds logical, pero hindi biblical. At saka hindi contextual. Hindi contextual, hindi biblical. Tsaka hindi convincing. Bakit? Kasi number one, hindi mo pwedeng gamitin ang Luke 4:16 to convince na mali ang Sunday worship. Bakit kanyo? Kasi wala pa naman Sunday worship ang mga Christians nung time na yun nung si Jesus Christ hindi pa namamatay sa krus. Now, it's too early to say that. Okay. Wala so there was no church Sunday church nung time na yun? Walang Sunday church. So, wag natin ilalagay yung panahon natin sa panahon nila. Ang tawag dyan ay anachronism. Okay? So historically, wala pang... Historically, wala pa. Nag-worship na Kristiyano nung time ni Jesus. Kasi nagkaroon lang naman wala pang Christian. Wala pang Christian. Tsaka nagkaroon lang naman ng significance ang Sunday. Matapos si Kristo ay mamatay at mabuhay, ma-resurrect from the dead ng araw ng Sunday, first day of the week. Mababasa natin yan sa 4 Gospel. First day of the week, si Jesus Christ na-resurrect from the dead. And then, within the 40 days ng kanyang pag-ikot-ikot sa lupa, bago siya bumalik sa langit, nakipagkita siya. Di ba, sa mga alagad? Di ba, Brother Toto? At araw na lang Sunday, pag siya nagpapakita sa mga alagad, araw ng Sunday. Kaya nga, isa rin yun sa naging kaisipan ko nung ako'y Adventist pa. Teka, bakit kung mahalaga pa ang Sabat kay Jesus? Bakit ay sa Bible, Sunday siya nagpapakita? Hindi siya nagpapakita ng Sabado. Dapat, Sabado siya nagpapakita, hindi Sunday. Pero nagpakita siya sa mga alagad, first day of the week. Kung totoo na talagang si Jesus ay mahalaga sa kanyang Sabat at ito ang gusto niya na gawin din ng kanyang mga followers right after he died on the cross, hanggang siya mabuhay pagbalik sa langit, bakit nagpakita siya sa mga alagad? Sunday. Alam natin yung mga unang alagad niya, yung mga Jewish yan Sunday yan ng Sabado. Di ba? Ang gathering nila bilang mga Saturday, pumupunta ng sinagoga. Hindi lang naman si Jesus ang pumupunta ng sinagoga, Brother Toto, every Sabbath. Kahit yung mga alagad niya, puro mga Jews yan. Nagsisimba ng Sabado. Pero ang question natin, bakit nagpunta si Jesus? Hindi Sabado, kundi Sunday. Nagpapakita. So, ano nangyari? Di ba dapat kung talagang totoong Sabado, dapat Sabado siya nagpapakita kasi doon nagagather ang mga alagad. So, yan. Isa yan sa mga point nating masasabi na hindi patotoo yan na mali ang Sunday worship because Jesus Christ ay nagsisimba ng Sabado. Hindi natin pwede gamitin ito ngayon bilang tayo mga Christian. Wala akong nakitang dahilan para gamitin ito against Sunday worship. Kasi natural lang talaga si Jesus Christ ay magsimbang Sabado kasi pinanganak siyang Hudyo. Pinanganak siya under the religion of Judaism. In fact, nandito yan sa Luke, Galatians chapter 4. No? Ginamit natin sa ating article. I invite you to read my article sa formeradventistph.blogspot.com. Anong purpose? Ba't siya nagsimba at sinulat ng mga katulad ni Lucas, yung event na si Christ ay nakaugalian niya magsimba ng Sabado. Para ba gamitin din natin, gayahin natin si Jesus? At sabi dito sa Galatians 4:4 and 5, but when the proper time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born subject to the regulations of the law. Okay? So,
bakit si Jesus Christ, Brother Toto, ay nakaugaliin niya magsimba ng Sabado? Hindi dahil Seventh-day Adventist siya. Hindi siya Seventh-day Adventist. Siya ay nasa pinanganak sa ilalim ng kautusan, sabi sa ibang translation. At ang kanyang ina, si Maria, ay isang Hudyo from the tribe of Judah. No? Siya kaya kung ganon, he was born subject to the regulations of the law. Yan mga kaibigan. Kaya nga po si Jesus, nung siya po ay pinanganak, nung ika-8 araw, nagpatuloy rin siya eh. Nung sanggol siya, nung ika-8 araw pa lang, 8 days old pa lang si Jesus. Circumcised siya, tapos dinala siya sa temple for cleansing, no? Purification. That is isa sa mga ritual ng mga Jew na ipinasusunod sa mga nanganganak na babae. Nagpapakita lang talaga nag-subject siya sa law. Kaya nga, nag-celebrate din si Jesus ng Jewish festival, may Feast of Booths, di ba? And once a year, napupunta siya ng Jerusalem to celebrate 3 festivals ng Jews yearly. Di ba? Nung bata nga siya, sinama siya ni Mary, nawala pa nga siya. Kasama sa kaugalian yun. So, kung sasabihin lang natin na Sabat lang ang ifo-focus natin at susundin kay Kristo nung time na nandito siya sa lupa, dapat magpapatuloy din ang mga Sabadistang sanggol tuwing ika-8 araw. Dapat gumagawa din kayo ng mga purification ritual sa mga bagong panganak na babae. Dapat nagse-celebrate din kayo ng Passover. Dapat nagse-celebrate din kayo ng Festival of Weeks, ng Hanukkah, at kung ano-anong mga festival. Kasi yun din na ginawa ni Jesus. No? Nag-Passover. Bakit Sabat lang ni Jesus ang sinusunod ninyo? Ito yung right after ng resurrection ni Jesus. Dito na natin masasabi na talagang nagkaroon ng Sunday worship ang mga alagad. Sabi sa Act 20 verse 7, sa ayon sa the translation na The Message, we met on Sunday, sabi ni Paul. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Yan yung sinasabing pagputol-putol ng tinapay. Master's Supper or Lord's Supper. And Paul addressed the congregation. Okay? But daw sila nag-met ng Sunday. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Lord's Supper yan. Santo, hindi sa sinagoga yan. Hindi sa sinagoga, papatayin sila ng mga Hudyo kung mag-Lord's Supper sila at worship nila si Jesus sa loob ng sinagogue. Of course, this is church. You know? It is a church na sinasabi natin. Kaya nga po, mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na dumating ang time na magkaroon ng significance at Sunday right after the death ni Jesus. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mali ang Sunday kasi si Jesus nagsisimba ng Sabat, sabi sa Luke 4:16. Pastor, hindi ka anak ng Diyos habang ikay nasa ilalim ng law. Yes.